punta naman po tayo dito sa mga pinapakalat kahapon itong mga DD Kasi meron po silang ipinopost kahapon na larawan na kung saan, sabi pa nga dito, ito pa-survey pa nga sang-ayon ka bang tuluyan ng magpahinga si Boying? May nakalagay dito na haha-react, oo, excited na kami, at may nakalagay naman po ditong heart na kung saan may nakalagay na hindi. So ngayon sabi po dito sa music OPM songs, 1.1 million followers yun Sabi dito mga kababayan, usap-usapan online, totoo bang tuluyan ng magpapahinga si Boying? Umani ng sari-saring reaksyon sa social media ang isang larawan na may mensaheng sang-ayon ka bang tuluyan ng magpahinga si Boying na agad nagdulot ng kalituhan at tatanong mula sa mga netizen. Nilinaw ng ilang netizen na wala pang kumpirmasyon at hindi pa pumanaw si Boying. At ang nasabing post ay isang tanong lamang at hindi opisyal na anunsyo. Gayunpaman, mabilis pa rin kumalat ang larawan at naging sentro ng diskusyon online kung saan hati ang opinyon ng publiko. May mga nag-aalala, may mga nalilito at may mga humihiling ng malinaw na paliwanag. Patuloy ang panawagan ng netizen maging maingat sa pagbabahagi ng mga sensitibong usapin, lalo na kung may kinalaman sa kalusugan at buhay ng isang tao upang maiwasan na maling impormasyon. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan upang malinawan ang sitwasyon mga kababayan. At dahil nga po dyan, sa mga kumakalat na yan, sinakyan. Sorry, hindi pala sinaktan. Sinakyan ang mga DD na fake news na katulad ni Jason sa mga kababayan. Ito po mga balita na naglipa na nung nakaraang araw pa hanggang kahapon. So sabi po dito ni Jason basahin po natin ano or what? Sinigang sa almusal, may pagkabobo rin yata itong dakilang deodorant ni Ombudsman Boying Remulla. Akalain mong pag-almusalin siya ng sinigang. Hindi pa niya matukoy iyong kagaguhan niya kung anong klaseng sinigang ang inihain niya sa kanyang bossing. Ano ka mo, Miko Clavio? Kasi kinumpirma nga ni Miko Clavio mga kababayan na wala po talagang katotohanan yan at fake news yung mga pinapakalat ng mga DD na balita na isinugod sa ospital. Ito pong si Boying Remulla. So sabi pa dito, wala sigurong alam itong totoy na ito sa pagkaing Pilipino. Hindi inaalmusal ang sinigang utoy. Sinigang sa almusal, wala steak. Sa susunod, gumawa ka ng kapanipaniwala at dapat ang nagsasalita ay yung iyong pamilya, hindi ikaw. Yan yung sabi dito mga kababayan ni Jason And then sinondan pa yan dito mga DD na influencer na kung saan talaga ay pinagkakalandakan nila na bakit daw hindi nagpapakita publicly etong si Ombudsman Boying Remulla. And then itinatanim nila sa isipan ng mamamayang Pilipino na may nangyaring ang masama dito po kay Boying Remulla. Anyway, ito, pakinggan muna natin bago tayo pumunta dun sa exciting part. Nakakaloka. May dito pinag-uusapan ngayon sa social media, yung allegedly pagsugod daw kay Boying Remulla sa ospital. Na up to this time, up to this moment, wala pa tayong naririnig na any statement from Boying mismo. I mean, knowing Boying, mahilig sa press ko niyan. Araw-araw may press ko niyan. Tapos dumaan ng bagong taon, wala pa rin tayong naririnig na any word from Boying. Di ba, sa kasagsagan ng Cabral Files ni Kong Leviste, hindi natin naririnig si Boying tungkol dito. Tsaka take note mga kababayan etong mga balitang yan, kung matatandaan nyo, actually nung isang araw pa pinag-uusapan yan hanggang kahapon. Pero hindi po natin na tinalakay yan kasi nga, mas masarap enjoyin yung pagpapalit ng taon at mas masarap enjoyin mga kababayan yung mga ilang araw pa. Ano po, kaya nga hindi ko pinapansin kasi alam ko fake news mga kababayan. Pero since ngayon, may nakita na tayo mga kababayan na magpapatunay na fake news po talaga itong mga DD na bayaran na ito at malaki ang binayad sa mga yan para gumawa ng fake news at paano ko ba ipapaliwanag? At magpakalat nung sinasabi nilang -3 etong si PBBM at i-mind conditioning agad yung isipan ng taong bayan na mataas ang trust rating ni Sara Duterte. Maliwanag talaga na itong mga ito ay nagsasalita lang dahil nga binayaran o mga bayaran di umano.
Di po ba mga kababayan? So ngayon patutunayan natin na fake news yung mga naratibo nilang yan. Diba? Anyway, instead of Boying, si Brother John Vic ang nagbigay ng statement saying na he's fine, he's okay, parang wala siyang sakit. And ito namang assistant ng ombudsman, nagbigay din ng statement saying na okay lang si Boying. As a matter of fact, okay, nag-almusal pa daw ito ng sinigang. What the fuck? I mean, come on. Hindi tayo mahilig mag-almusal ng sinigang. Sorry, no? Generally speaking, hindi natin ginagawang almusal ang sinigang. Diba? Weird. Anyway, bakit instead of Sila siguro mga kababayan. Sila. Siguro baka hindi sila nag-aalmusal ng sinigang. Pero pag ako talaga mga kababayan, ang over, talagang mas masarap higupin yung sabaw ng sinigang, lalo na pag maasim. Diba mga kababayan? Ewan ko lang kayo, pero pag ako hangover talaga mga kababayan, mas masarap yung sinigang. Sa almusal higupin mo, tapos maasim. Boying, if he's really in good shape, bakit itong dalawa ang nagsasalita in his behalf? Diba? I mean, come on, knowing Boying, mahilig sa press ko niya. Gusto niya ang camera lagi nakatutok sa kanya eh. Bakit niya hindi niya depensahan yung issue tungkol sa di umano'y pagsugod sa kanya sa ospital? Ano ba to? Sabi nga ni Ma'am Chaichiro, almusal ko nga now, sinigang eh. Diba? O lalo na ngayon, pagka malamig ang panahon. Kaya nga, diba mga kababayan, kasi ako talaga, siguro naman yung iba dyan, alam niyo naman na magiinom si Jake. Tsaka si Ballpoint. Pagka kasi mga kababayan talaga hangover ka sa umaga, masarap talaga sinigang lalo na pag maasim. Na-trauma ba sila? Natakot ba sila? Na baka katulad ni ako, marami ding hindi malungkot para kay Boying. Yabang, Natakot no? ba kayong masaksihan personally kung ano magiging reaksyon ng taong bayan? Kung sakasakali mang totoo ang issue ng Itong si Alona Villamin, minsan bobo rin talaga to no? pagsugod sa ospital sa'yo, Boying. Karma yan eh. Alam mo yung kung ano talaga yung tinanim mo, aanihin mo din. Mamaya. Katulad ng sinapit ni ako, malamang-lamang, ganun din ang magiging reaksyon ng tao sa'yo. Di ba? Well, hindi naman kami matutuwa, of course, pero I promise you na hindi rin kami malulungkot. Parang, okay lang. Ganyan talaga. Alam nyo, siguro pag may nangyari kay Digong, hindi rin ako matutuwa pero hindi rin ako malulungkot. Di ba mga kababayan? Kasi nga nung nakulong siya, masaya pa ako eh. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, nung nakulong si Digong, kung may nanonood bang dito mga DD-shit nung nakulong si Digong, masaya pa kami. Bakit? Dahil yung mga naghahangad ng hustisya, dung sa kanyang maling pulisiya, talagang kahit papaano nabigyan na ng hustisya. At ito yung pinakamasaklap mga kababayan. Kung bakit hindi tayo nalungkot nung nakulong si Digong. Kasi kita nyo naman, lumabas yung mga pagiging baliw ng mga DD-shit. Saka ba naman nagkatala, pakakainin mo karton? Susubuan mo ng pagkain, karton? Bubuhatin mo, karton, senador ka pa naman? Diba mga kababayan, sasambahin mo, karton? Diba? At ang pinakamasaklap dyan, kahit anong gawin ng mga ito na paninira o pagbatikos kina Congressman Acop na namayapa na, hindi nila may aalis na si Digong hanggang doon na. Hanggang siya ay nabubuhay. Yun yung katotohanan dyan mga kababayan. Hanggang siya ay nabubuhay, doon na po siya. Mga kababayan tatanda hanggang sa di umano, alam nyo na yon. Doon siya abutin sa International Criminal Court. Anyway, ituloy pa natin. Talagang buhay. Baka na naman talaga, pagka hindi masyadong mahalaga yung tao, o walang kwenta, kung sakasakaling may mangyari sa kanya, ang sasabihin lang naman natin is, ganyan talaga ang buhay. Diba? Pero, kung ang may pinagdadaanan, mahalaga sa atin, o merong ginawang mabuti sa atin, di ba? Yung moral support, prayers, sobrang pagsuporta ang gagawin natin sa kanila. Kaya lang, sa kaso kasi ni Acop at saka nitong si Boying, parang wala naman kayong iniwang tatak na mabuti, kundi galit lang sa puso ng taong bayan. Kaya asahan nyo na hindi kami masyadong malulungkot. Kung sakasakaling, feeling ko nga mas malulungkot ang taong bayan kapag hindi totoo yung balita about sa allegedly pagkasugot mo sa ospital. Ewan ko feeling ko lang naman Ayan. O Alona Villamin.
Total naman, bobo ka. Eto, panoorin mo to. Eto eto kanina po to, pero hanggang ngayon naka-live pa rin Naka-live pa rin to. Ayan o. Ang nanonood ay ang like na nito mga kababayang video ito sa DZRH. Kinuha lang kasi kanina pero hanggang ngayon naka-live pa rin po ito. So ngayon mga kababayan, ito, panoorin natin. Kasi mukha po atang ginulat ni Ombudsman Boying Rimulya yung mga bobo at tanga na mga didishit na tawag dito, nakita agad yung mga ugali na masaya masaya pag may mga taong binabawian ng buhay. Sa bagay, mga utak kriminal naman yung iba dyan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka. Ano po sa weta mga kababayan? Ito na ang ating Senate President, si Tito Sen, lagi nakikinig, at si Tita Helen Bella. Happy New Year. Helen. Tito Sen and Tita Helen Gamboa. Tita Helen Gamboa, lagi nakikinig daw sa atin, sabi ni Tito Sen. Natutuwa daw sa atin. Ay, Natutuwa sa chismis saka sa mga sa mga jokes daw. Mga kalokohan mo. Mga kalokohan mo. SP, good morning. Sa mga escapades. Ang escapades. At maraming salamat naman po sa inyong pagsubaybay. Siyempre, isang buong taon na naman po ito. Naku, marami na naman po tayong pag-uusapan sapagkat alam niyo naman, maraming nangyayari lagi. Bago yan, those who forgot us in December, for the rest of the year, we will remember. So, ibig sabihin, Yung mga didishit ihanda nyo mga puso nyo. Ihanda nyo mga puso nyo ha. At yung mga nag-e-expect na isinugod talaga sa ospital si Ombudsman, Boying Rimulya at mga natutuwa pang iba dyan, ihanda nyo mga puso ninyo. mo, ito 2026, natin, nilista na natin sila. Nakalista na. Nakalista na. Wow. Pero bago sa lahat yan, at ako naman ay natutuwa, unang-una, sapagkat mukhang itong na to. Paano yung bagong taon sa inyo, sa NJB? Marami pa. Parang napansin ko, paiksi na yung mga nagpapaputok ngayon. Iba na. Halos wala na, no? Hindi na yung tradisyon na dati alas 6 pa lang ng gabi hanggang alas 4 umaga, putukan ng putukan, mga labintador, traditional, quitties. Tsaka paputok kasi mano-mano Pero ngayon para more on fireworks display na yung yung lights, no? So nasa pailaw na lang. So nawala na. Nakakatawa siguro, alam mo, mula nung hindi na ito binawal, nung bawal, ang dami nagpapaputok Para, at saka grabe, di ba? For 2 days, 3 days, hindi ka makahinga. Yung amoy ng pulburan nandiyan. Pero ngayon, kinabukasan, halos wala na Tama. So, ang tao ngayon, more on nanonood na sa tingin ko sa mga fireworks display. Marami na rin ginagawang nag-organize sa mga malls, nag-organize sa mga, halimbawa, ang mga LGUs. Nung time namin, ng mother ko, kaysa sabi namin, kaysa Ay, Happy New Year kay Pascachi Thank you po sa thank you po sa pakape. Thank you very much po Pascachi. Thank you very much po at saka sa inyong asawa. Puto kayo na kanya-kanya, magsama-sama na lang tayo sa plaza at nung huli sa San Juan City Government Center sa pinaglabanan shrine nun. Okay. So, community na. May fireworks display kami, tapos doon na lang nagkikita-kita lahat. So, maraming LGU. Ito na yung mga didisit Oy, yung mga didisit dyan, nakatutok ba kayo? Eto na. Tama, nandito na. Eto na. Babatiin muna natin kasi naman, ang dami nagmamonitor. Siyempre po, babatiin muna namin ang ating ombudsman, Boying Rimulya! Good morning. Marami fake news. Aga nga, Aga. Kahapon pa marami na nag-text sa akin. Marami rin text sa akin. Ayan nagja-jacket pa. Ayan nagja-jacket pa si Ombudsman Boying Rimulya. Napakalakas, nakangiti pa. 'Di ba? Mukhang napasarap ang pagpapaputok, mga kababayan. Fake news po. Yung ipinapakalat na isinugod sa ospital, etong si Ombudsman Boying Rimulya, baka kaya mga kababayan nagpahinga ng medyo matagal, naghahanda siguro ng masarap na putukan. Diba alam niyo naman, nag-New Year, kailangan natin magpaputok mga kababayan ng sagad. Diba? Baka napasarap ang pagpapaputok,
ni Ombudsman Boying Remulla. Anyway, tuloy pa natin. Ay, yung mga DD-shit, yung mga yung mga taga-sunod ni Chucky, nandiyan pa ba? Yung mga taga-sunod ni Chucky, buhay pa ba yung mga taga-sunod ni Chucky? Amen. Baka sabihin AI ngayon, ha? Baka sabihin yan, AI. Baka sabihin nila, kunutin mo, para sigurado, kunutin mo. Nag-gym kasi ako, kaya late ako eh. Ayun, okay na, nag-gym. Nag-gym At, ako. at syempre, pumalo ka pa daw eh. Kaya talagang mukhang hindi ka naman mukhang pawis na pawis. Medyo relax lang. Kaya nakakatuwa. So, andito na po ha. Baka kung ano na naman po yung Balita, mga balita fake news. ninyo ha. Kayo talaga. Hindi, pinag-usapan lang namin. Parang ngayong taon na to. Oh, si Jason Sambobo. Nandiyan ba si Jason sa? Jason Sambobo, okay ka pa ba? Pero yun yung mga kababayan ha, eto nakakapagtaka. Bakit yung ibang mga tao mas marunong pa sa kinakain ng iba? Diba? Pwede ba mga kababayan na si Jason sa lang ang hindi kumakain ng sinigang sa umaga? Mas marunong pa sila doon sa ibang tao na kumakain ng sinigang sa almusal. Diba mga kababayan, hindi natin pwedeng diktahan kung anong gustong kainin ng ibang tao. Diyan yung makikita at masusukat kung gaano kabobo yung mga tagasunod ni Chucky. Pero inyo mga kababayan hindi porkit ayaw nilang kumain ng sinigang sa umaga, kikwestiyonin na po agad nila yung mga taong kumakain ng sinigang sa umaga. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Konti na yung paputok. Medyo yung tao hindi na masyado yung sa paputok na kanya-kanya, no? Ano na, Parang medyo fireworks display na. marami na, no? Kami, nag-fireworks display kami. Nanonood diba? na kayo. Sa Nanonood Imus. na kayo. So, marami At nagpa-fireworks display kayo. May umorder ako eh. Ayun. At ito rin, nabuhay. The late Bakit? Congressman. Yun. The late The late Congressman Jonathan De La Cruz. Bati ka naman, Kong Jonat, sa bagong taon, sa ating mga nakikinig sa programa, nagmamonitor. Bati ka, boss. Bati Isang ka. mapagpalang bagong taon sa atin lahat. Yun. Happy New Year na, Oo. So ito, bagong taon na naman 26. po. 2026. 2026 na. Ano natin, na programa ngayong 2026. Exciting year. Naku. Marami Kita nyo, sabi ni Ombudsman Boying Remulla, exciting year. Bakit niya nasabi na exciting year? Etong 2026. Gusto nyo bulong ko sa inyo? Mayroong kalbong maaaresto. Bakit exciting year? Etong 2026 mga kababayan. Mayroong kalbong maaaresto. Actually, hindi lang yung kalbo. Pati yung nakasalme na laging paawa. Maaaresto yan ngayong taon. Diba? At hindi lang yun. Wow! Meron din mga kababayan may impeach. Ano po na kamukha ni Chucky ngayong 2026. At pag nangyari yun mga kababayan, maraming mga taga-sunod na miyembro ng kulto ni Chucky ang tawag dito, ang magluluksa. Pero tuloy pa natin. Dali lang. Pag sinabi mo exciting 2026, bagong taon inano kagad si Ombudsman Dinala kagad sa spa. Dinadali kagad ako ha. Dinali kagad. Tatlo yata o apat silang Sino ba? dinali. Sino? 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 Kong JJ. Tapos nakalimutan ko yung dalawa. Wala ang ibig sabihin yun. Si Ombudsman ang importante. Di bali na iba. Wala, si Ombudsman lang, si Ombudsman. Oo nga, napakatindi nga, no? Kapapasok pa lang ng taon, pero talagang niluto agad yung pandali kay Ombudsman Boying Remulla. Talagang pinunteriya agad nila mga kababayan si Boying Remulla. Di ba kapapasok pa lang ng taon? Pero alam nyo kasi masakit dito, siguro dahilan din nila kung bakit nila pinupunteriya itong si Ombudsman Boying Remulla kasi marami po talagang ipapakulong ito ngayon 2026. Kasi di ba by January, bago matapos ang buwan na ito, may mga susunod ulit na makukulong. Di ba? Kung makikita nyo, bago matapos yung taon, nakulong sina Diskaya, nakulong sina Digonggong, nakulong si Kibulok mga kababayan, at yung iba pa na mga sangkot sa maanumalyang flood control. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi rin sangkot mga kababayan sa maanumalyang flood control si Digong kasi nagsimula po yung maanumalyang flood control na yan nung panahon ni Duterte. Diba sinabi niya nga may mga ghost project kaso hindi niya pinaimbestigahan.
So bakit hindi niya pinaimbestigahan yon? Kasi nga, dahil baka kasabwat siya, mga kababayan. Kaya natakot siya na paimbestigahan yan dahil natatakot siya na sumabit siya. Pero dahil nga magaling, etong presidente po natin, si PBBM at walang kinakatakutan, pinabuksan niya etong maanumalyang flood control at nalaman ng taong bayan kung gaano katalamak ang korupsyon. At ngayon, taong 2026, marami po talaga ang posibleng makulong. Ano ba yan? Malapit na yung Quiapo, no? Malapit January malapit na. Friday na, no? Next week. Next week, to. Kaya next week. 9. Kaya sa translasyon, siyempre, Yung mga didisit dyan, okay lang ba kayo? Akala ko ba, ito na ho yung isang malaki akala ko ba sabi niyo na ospital? Aksyon, malaki. activity natin, ano? Sa Maraming January nagre-raid din 9. dahil ang National Police. Yung mga hindi deboto dati, nagde-deboto ngayon. Ganon? Sa? Nandiyan sa nagtatranslasyon. Ngayon pa lang, nag-uumpisa na. Nagsimula na. Nagsimula na sila maging deboto. Marami yan sa ano. Bago mag-eleksyon, marami. Bago mag-eleksyon, marami. Magiging deboto. Oo. Bago makulong, marami rin yan. O, bago Ay, siyempre mo ngayon, marami naging deboto bigla. Marami bigla, Ayun, marami yan. talaga. Okay, ito yung mga pahapyaw dito bago makulong. O di bago makulong yung iba, siguro magbabawas muna sila ng mga kasalanan nila. Kasi sa totoo lang, marami po talaga makukulong ngayong taon. Talagang ito 2026 na to, maigi naman. Talagang, Maraming, kumbaga, nagbabalik. importante yun. Oo. Magbabalik loob. Oo, balik loob. At saka talagang siyempre, pag-uusapan yung medyo, ano ba yung sa Quiapo nga, naglalakad ka ng Baclaran pala yun, naglalakad ng paluhod. Ano ba sa Quiapo? Baclaran Yun yun. lang, Hindi, Baclaran. kaya po, meron din. Meron din. Yun. Tumagapang ka na pahiga. Meron pa din. Sa Quiapo meron, luhod. Parang hindi yata siya. Pero, Sipaw. isipaw lang yun. Iba naman. Tumagapang na pahiga. Iba yun. Pati haya nga ito. Pati higa. Nakalampin. Nakalampin pa. Dahil lang, Ayan. para patunayan na hindi AI si Ombudsman. Yan. Medyo parang gusto ba yata dito magkalistenis eh. Wag mong gagawin yan. Kasi Dami pala. maliit lang ang studio natin. Kaya Hindi, yung mga, dapat yung mga nagpapalabas ng ganun, medyo puntusan. Hindi, wala kasing batas eh. Hindi Diba? pwedeng, hindi. Ang batas doon, na pag nagkamali ka, hindi pwede. Yung kasing Batas ng Panginoon ang dapat. Oo, Hindi, pero ito, dyan, bukod diba, wala tayong batas pa. Ito nga I don't know if it's a gap, SNJB, Ombudsman, kung yun. Marami tayong fake news. Marami Yun fake dun news. kasi alam natin na isang bagay, bago po yan maparusahan, kailangan po, siyempre, may kaukulang batas. Hindi mo Tama. pwede naman na wala. Pero sinasabi ko ng iba, ay dapat daw magkaroon pa raw na mas malinaw na batas para dito Meron sa daw, ganitong meron daw, kaya lang, mga pagkalabas ilagay ng na mga lang daw programa. sa IRR yun. Ha? Ilagay na lang daw sa IRR. Walang IRR yung ganun, boss eh. Meron. Hindi, National- pwede yung ilagay sa ibang provision Privacy. ng Marami. Penal code, pwede na yun eh. Baka sabihin na iba, kapos ng konti. Pero ano naman, yan ay siguro, alam mo ngayon kasi yung issue sa cyber, ang dami lumalabas na. Nung panahon natin, panahon ko pala, medyo At saka kasi kaya malalakas magpakalat ng fake news yung iba, tandaan nyo nasa ibang bansa. Diba kaya matatapang magsalita ng kung ano-ano laban sa gobyerno kasi yung ibang mga DD-shit nasa ibang bansa. Lalo na yung ibang mga vlogger na matitinding manira sa gobyerno, gumawa ng fake news. Mga nasa ibang bansa yung mga yan at iniisip nila na hindi sila mahagip ng kamay ng batas sa Pilipinas dahil nga sa ibang bansa sila naninirahan. Pero kung titingnan nyo mga kababayan kung iisipin nyo po mga kababayan, talagang dapat magkaroon na rin tayo ng batas na talagang kahit nasa ibang bansa sila, pwede natin silang habulin eh. Di po ba? Kasi kaya lang malalakas ang loob ng mga yan ngayon at makakapalamukha ng mga yan gumawa ng fake news kasi wala sila dito sa Pilipinas. Yun yung problema mga kababayan. Kaya nga ganun na lang katindi ang pagpapakalat nila ng paninira laban po sa gobyerno. Anyway, tuloy pa natin. panahon namin yung Ombudsman kasi medyo nauuna kami ng dekada. Hindi pa uso tong ganitong klase teknolohiya, di ba, sa GB. Ngayon na nagkaroon na, lumalabas na, iba't ibang klase na rin ng pamamaraan. Sa pagbibigay ng news, maski nanong kami, meron yun.
Kaya nga nagkakaroon ng mga dati, mga nababanatan, hindi lang libel, kundi criminal pa nga ang inaayos. Dati kasi merong may accountability. Meron. May etiquette. Yan ang problema. Meron mga ganon. Yeah, Bago kasi Ganun ba sa technology, mo sa social Sokmed, medyo media. ano na, nung nagkaroon ng internet, medyo nabura na yun, parang labo-labo na. Free for all kasi. Hindi ko tulad ng traditional media. Talaga may accountability. Meron silang etiquette. Pero ngayon sa ano ba, sa Pwede naman social mag-take- media ba? pwede naman kaya ba mag-take ipatupad? out eh. Medyo mahirap. Nga, Ano? yung career nila talaga, mameki lang eh. Oo. Yun ang trabaho lang Yung talaga. trabaho nila, troll, di ba? Oh, Mga kaya troll lang, farm. ito nga ang Saka tanong. negosyo. Wala namang Hanap katotohanan yun eh. Paano mo... O ayan, mismong si Ombudsman na nagsabi. 'Di ba kasi ang hanap buhay talaga nung iba diyan, mameke lang, mag-imbento lang. Talagang kahit walang katotohanan ipinapakalat. Maliwanag na sinabi ni Ombudsman dito na wala talagang katotohanan yung sinirculate sa social media ng mga DD shit na sinugod sa ospital etong si Ombudsman. Anyway, tuloy pa natin. At saka ang pinakamasakit dito, ginagamit ng mga DD shit si Congressman Acop na namayapa na. Ano po, para lang sabihin na wala daw po mga taong may gusto dito daw po kina Congressman Acop at ganun din daw dito kay Boying Remulla. Anyway, tuloy pa natin. Ano, paano mo... Hindi, alisin na yung runner. Yung ulat na fake news. Wag daw, nandito na eh. Ito, dito na. Kaka-exercise lang, kaka-exercise. Hinahawakan na ni Pao. Hindi, ano to, simulation. Ito, setting aside kung ano man yung mga political bias, simulation to for 2028. Kung ano, lapit na, 2 years na lang. Oh. Simulation to kung gaano kalakas yung algorithm in favor of one side. Ganyan Yung ang narrative. Kumbaga, tinetest tinetest nila. nila yung narrative na. At kung hindi nila makuha yung gusto nila, doon nila papakalat Titirahin yung mga nila gusto nilang mangyari. Nung panahon Tama. nung mga 19... Simulation to. Noong 1970, At saka speaking of mga kababayan na matindi yung tawag dito, yung mind conditioning ng kampo ni Sara Duterte. Saan kayo nagkatala kahit hindi nagtatrabaho, yung vice presidente ang taas ng trust rating. Kaya nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala dyan sa mga naglilipanan na trust rating na yan. Kasi saan kayo nagkatala, hindi nagtatrabaho pero mataas sa mga survey. At pinapalabas na gustong suportahan ng napakaraming tao. Gano'n na ba kabobo ang tingin nila sa mga Pilipino na susuporta sa isang taong hindi nagtatrabaho? Wag naman tayo magpaka-ipokrito. Yung iba dyan. Diba? Susuporta kayo sa taong hindi nagtatrabaho at yung nagtatrabaho ayaw nyo. Diba? Kaya ngayon matindi po ang mind conditioning ng kabilang kampo dahil nga inihahanda na po nila si Sara Duterte at yung makakabangga ni Sara Duterte, unti-unti na po nilang tinitibag. Ngayon pa lang. Ano po, kaya ganun na lang katindi ang paninira po nila sa gobyerno kasi nga, pinapataas na nila ang imahe ni Sara Duterte at niluluto na po nila yung mind conditioning nila na maraming gustong sumuporta kay Sara Duterte kahit hindi nagtatrabaho. 70s, 80s, ganyan. May nangyaring ganon. May isang na kumakandidato sa Northern Luzon. Panahon ni President FM. Ito. Ang ginawa nila through radio. Kasi labanan eh. Kailangan ang endorsement ni FM. Walang in-endorse FM doon. Nung last day of the election, yung election day itself, umagang-umaga, Pinakalat nila yung balita. hindi, may nagsalita na, kagad. Ikaw, ina-endorse ko. Ganito, parang gano'n. Ini-endorse na niya yung isang kandidato. Ay, di nagkatarantahan. Ganyan ang nangyayari dyan. Sino nagsalita? Si Willie Tipamuseno? Hindi. Meron doon yung yung nagsalita doon, yung pinsan ni Manong Joe De Bay. Ayun. Banatan yun Ano siya? Nagpanggap na FM siya? Hindi naman. Hindi, boses ni FM siya. Nagpanggap siya. Siyempre, ganyan din yan. Ganyan, kaya sinasabi ni Pao, na troll ito na nag-uumpisa na para malaman yung algorithm. Ganyan. Hindi, yung mga troll army talaga, illegal dapat yan eh. Talagang there has to be something severe Yes. done to people who do Na not gumagawa ng ganon. Pero wala pa, ano ba kailangan ito sa JB? Batas ba talaga? Take on other identities. Oo. In the cyber world. Dapat isang identity lang tayo. Kung ano tayo, yun tayo. Kumbaga mayroon ka ring ID. Parang may ID ka, no? Pag nag-online ka, no? Dapat
Sabi dito, B9 2016 ang kalalabasan niyan, Sir Jake. Oo nga, alam nyo ngayon habang niluluto nila ng maaga si Sara Duterte, maniwala kayo sa hindi magiging B9 2016 talaga yan. Na habang tumatagal, dumadami yung nakakaaway niya. Kasi maaga pa lang nag-announce na po siya na gusto niyang tumakbo sa pagka-presidente. Diba, I think 2024 pa lang o first month pa lang ng 2025, nag-announce na po agad siya na talagang desidido siyang tumakbo sa pagka-presidente, mga kababayan. Kaya nga ginagawa nila ito mga ganitong klase ng bagay laban po sa gobyerno. Kasi siguro natatakot itong kampo ni Sara Duterte na baka hindi po talaga manalo si Sara pagdating ng 2028. Dahil alam niya na baka posible na malakas po ang makakalaban niya. Kaya ngayon pa lang, tinitibag na po nila ang gobyerno dahil nga naman pagka nasira ang presidente, wala nang bisa yung gagawin ng presidente na pag-endorse doon sa posibleng candidate na pipiliin niya pagdating ng 2028. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Paggawa ng mga fake accounts. Yes, mga ganon. Pero ito ba ano ba? Ano ba kakulangan dito sa NJB? Batas ba to o ano ba? Kasi bago itong technology to eh. Enforceable yan, kaya enforce yan. Bago. AI can enforce it kung talagang gusto mo. Para makita lang, Oo, para ma-monitor. makita lang, oo. At saka siguro lalo ngayon sa panahon ngayon, medyo sa tingin ko nakikita ko na natin na kailangan talaga noong isang paraan para ma-detect kagad yung katotohanan dun sa fake, ano? Parang ang dami na meron. Kaya tama yung mga fact check, ano? Tama. Dahil tinitingnan talaga, ano ba talaga, totoo ba to? Kasi Kasi yung problema nga sa fact check, kagaya ng Facebook, Yes. sino pa umaayaw na mag-fact check? Ayaw ano na. ba? Ayaw Yes, na ayaw nila. na. Ayaw na. Kasi ang Ayaw. pinabaya, free for all na yun. Lahat ng kalokohan pwede mo na gawin sa Facebook. Iba Wala na na fact check eh. Wala na negosyo. Bakit? Iniba Wala na na. ni Nababawasan. Mark Zuckerberg yung business model Yes. niya. Wala na. Tingin niya Ano na expense tong mga fact-checking eh. Tingin niya expense tong collaboration with media entities and truth seekers So, eh. ibig sabihin, free for all na, bahala na. Free for all na. Whether totoo yan o hindi, ilabas Wild mo na West lang. na ngayon. You're on your own Mas mahirap yan. to really work on the truth. In the guise of free speech, parang ganun sinasabi. Hindi. Parang, More on, wala nang silang pakialam Oh. talaga. Bahala kayo. Kasi iba na. Kumbaga AI na ang focus ni Mark Zuckerberg tsaka yung Para metaverse siguro, sabi niya. niya, laki pa ng hirap namin Oo. para i-check kung lahat na sinasabi ito mga lahat. Tama. na- Tsaka Hindi. yung even local offices, nagda-downsize na sila sa Then nagkaroon iba-ibang. kasi din pati, nagkaroon kasi din ng issue tungkol dun sa fact checkers. Oo. Because Oo, they had isa their pa own yun. political bias. Agenda. Ayun, Yes, no. yes. Alam mo, ang hirap no? Itong Hirap. sa cyber. Kaya pag sinabi mo Bago nga, kasi to eh. Bago tong Bago to, technology based bago to. tong ano eh. Ayan mga kababayan pero ang maliwanag dyan, alam niyo yung pinakamaliwanag dyan kung bakit ko ipinakita sa inyo yan. Malusog po, okay po si Ombudsman Boying Remulla. Nabanggit pa nga niya dito na mayroong mga gustong gumapang ng nakahiga. Tapos makikita nyo, napag-usapan din dito yung about po sa mga fake news, paglipanan ng mga fake news. Alam naman natin kung sino yung may mga troll farm dyan na inaalagaan para, tawag dito, para ihanda sa darating na 2028 at ihanda para sirain yung mga kalaban o posibleng makakalaban ni Sara Duterte pagdating ng 2028. At alam din naman natin mga kababayan na fake news. Etong mga DD-shit sa pagsasabi nila na isinugod sa ospital, eto pong si Ombudsman, Boying Remulla, wala pong katotohanan yan. Ano pa maliwanag na eto pong si Ombudsman, Boying Remulla, maayos pong kalagayan ngayon, malusog ang kalagayan mga kababayan, at eto, nakapagpakita pa nga publicly dito po sa DZRH na kung saan kasama niya dito etong si Senator JB Ejercito. So ngayon, yung mga DD-shit dyan, buhay pa ba kayo? Okay pa ba kayo? Hindi pa ba kayo tawag dito nananawa sa pagiging kulto ni Chucky? Sa pagpapaniwala dito sa mga vlogger ni Chucky mga kababayan. 'Di ba? Alam nyo, hindi ko rin masisisi si Attorney Claire Castro kung bakit tinuupakan itong si Chucky mga kababayan eh. Kasi talagang makikita nyo na kapag bobo yung mga sumusuporta, bobo rin yung sinusuportahan. Ganun lamang naman po kasimple. Kapag bobo yung sumusuporta, natural, bobo rin yung sinusuportahan. So ganun po ang nangyari dyan kay Chucky. Isinambulat niya
sa latak ng lipunang ito, mga kababayan, yung kanyang mga taga-suporta. Kasi biruin niyo, wala nang magawa eh. Wala nang maibato laban sa gobyerno. Kaya anong ginagawa nila? Nag-iimbento na lang ng fake news para masira yung mga tao, mga kababayan, na nagtatrabaho ng maayos sa ating gobyerno. So kayo, kung kayong tatanungin, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo dito na fake news pala yung ipinapakalat ng mga DDZ na isinugod sa ospital, etong si Ombudsman Boying Remulla, at maliwanag, mga kababayan, na talagang maayos ang kalagayan ni Ombudsman Boying Remulla, at talagang maliwanag na ito nakapag-guest pa nga dito po sa programa ng DZRH. Anyway, comment below na lamang po